Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Thomas. Siya ay isang bihasang hitman na kilala bilang isang maalamat dahil hindi siya nabigo sa kanyang mga misyon. Si Thomas ay naglalayon na nakamasid sa isang grupo ng mga tao gamit ang kanyang sniper rifle. Maingat na pinupuntirya ni Thomas ang kanyang mga target at nagsimulang bumaril isa-isa. Perpektong tinamaan niya ang mga ito, sa oras na iyon mabilis niyang tinapos ang karamihan sa grupo. Subalit nang malapit na siyang umalis ay napansin niya na may isang tao na buhay pa at nagtatago sa damuhan. Ang taong ito ay binaril si Thomas at tinamaan ang kanyang binti. Kahit na siya ay nasugatan, nagawa pa rin ni Thomas na bumaril at maalis ang huling tao. Matapos ang kanyang misyon, pumunta si Thomas sa isang bodega para gamutin ang kanyang binti. Pagkalipas ng 2 oras, gumaan ang pakiramdam ni Thomas. Bumalik siya sa bahay na malapit sa bodega. Paralisado pala ang asawa ni Thomas, may anak silang babae na nagngangalang Marina. Isang araw gusto ni Thomas na isama ang kanyang pamilya sa isang paglalakbay, ngunit sinabi ng kanyang asawa na hindi dahil matagal na silang hindi nagkakasundo. Kaya nagpasya si Thomas na dalhin si Marina sa beach nang wala ang kanyang asawa. Si Thomas ay maaaring naging isang malakas na lalaki pero mahal na mahal niya si Marina. Sa dalampasigan naghukay si Thomas sa buhangin at may nakitang bote na may papel sa loob. Ang papel ay may mensahe mula sa gustong kumuha ng trabaho kay Thomas. Pagkatapos noon ay iniuwi na niya si Marina dahil pasado na sa oras. Nang sila ay nakauwi, nagalit ang asawa niya dahil late na silang umuwi. Tumahimik si Thomas at hinayaan siyang magalit. Kinabukasan nakipaglaro si Marina sa kaibigan niyang si Sarah malapit sa dalampasigan. May nakita silang misteryosong lalaki na mukhang kainahinala. Doon ay buong tapang na tinanong ni Sarah kung ano ang ginagawa ng lalaki. Sabi ng lalaki na naliligaw siya at saka umalis. Si Marina at hindi na ito inisip ni Sarah at nagpatuloy sa paglalaro. Maya-maya nakita ni Marina si Thomas na naghuhukay muli sa buhangin. Pinanood niya mula sa malayo kasama si Sarah. Pagkatapos umalis ni Thomas, si Marina at Sarah ay hinukay ang bote at kinunan ng larawan ang mensahe sa loob ng bote. Sa sumunod na araw tinuruan ni Thomas si Marina kung paano bumaril ng maayos. Patuloy niyang sinanay siya para masigurado na matamaan niya ang target. Sa una ay hindi nakuha ni Marina ang lahat ng kanyang mga putok. Ngunit sa tulong ni Thomas ay nataman niya ang target. Pagkatapos ay tinanong ni Marina si Thomas kung bakit siya nagtuturo sa kanya sa pagbaril, sa pag-aakalang hindi ito mahalaga. Sumagot si Thomas na isang araw ay maaaring kailanganin niya ang mga kasanayang iyon. Sa susunod na araw sa paaralan, binasa ni Marina at Sarah ang tala na kanilang nakunan ng larawan. Ang tala ay isang job order para patayin ni Thomas ang isang lalaking nagngangalang Morten Miller, kasama sa kanyang address. Hindi alam ni Marina na hitman ang tatay niya, kaya naisip niyang biro lang ang note. Nang makauwi si Marina, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang na pinalayas ng kanyang ina si Thomas at sinasabing huwag na siyang babalik. Si Marina ay umiiyak at nalulungkot dahil ayaw niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay hinatid ni Thomas si Marina sa paaralan. Pagdating nila ay sinabihan siya ni Thomas na ingatan lagi ang kanyang sarili. Dahil hindi na niya sila makakasama, sinabi rin niya na mahal niya ito higit sa lahat. Nang marinig na nanahimik si Marina, mula sa sandaling iyon ay namuhay sila ng magkahiwalay. Pagkatapos na pumunta si Thomas sa isang sakahan ng kabayo upang tapusin ang kanyang trabaho na pumatay sa isang lalaki na nagngangalang Morten Miller. Samantala si Morten Miller na isang malaking drug mafia boss sa Amerika ay dumating sa kanyang horse farm kasama ang 2 bodyguard nito. Maya-maya pa ay pumasok si Morten para tingnan ang kanyang mga kabayo, habang ang kanyang mga bodyguard ay nanatili sa labas. Nasa loob na ng farm si Thomas at mabilis niyang pinatay si Morten. Pagkatapos ay pinatay niya rin ang 2 tao ni Morten at sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, mas marami pa ang mga tauhan ni Morten ang nasa labas na humantong sa isang malaking putukan. Saglit lang ang laban, ngunit nagawa ni Thomas na talunin silang lahat kahit na nabaril siya sa tiyan at paa. Maya-maya lang ay nagmamadaling pumunta si Thomas sa kanyang sasakyan. Ngunit may isang pulis na naghihintay. Nagtanong ang pulis kung bakit ang sasakyan ni Thomas ay walang plaka at hindi maayos ang pagkakaparada. Nagsinungaling si Thomas na sinabing ninakaw ang kanyang plaka at hinabol lang niya ang mga magnanakaw, ngunit nabigo siya. Sa kabutihang palad naniwala ang pulis sa kanya at umalis. Pagkaalis ng pulis, si Thomas ay nanghihina dahil sa kanyang mga sugat. Sinubukan niya itong tiisin at pinaandar ang kanyang sasakyan.
Habang nagmamaneho ay lalong lumala ang lagay ni Thomas at nagsimula siyang mawalan ng focus sa kalsada. Kinabukasan ay nasa dalampasigan si Marina kung saan sila madalas naglalaro ni Thomas. Nawala siya sa kanyang pag-iisip dahil ayaw pa rin niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ay nagpasya na si Marina na umuwi nang nagkataon ay nakita niya ang sasakyan ng kanyang ama na nakaparada sa gubat malapit sa dalampasigan. Kaya naman lumapit siya sa sasakyan, at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na wala ng buhay dahil sa tama ng baril. Si Marina ay umiyak dahil ang lalaking mahal niya ay nawala ng tuluyan. Mabilis niyang tinawagan si Sarah para humingi ng tulong. Makalipas ang 30 minuto dumating si Sarah, nagmungkahi siya na pumunta na sila sa pulis. Ngunit tumanggi si Marina sa halip ay hiniling niya kay Sarah na tulungan siyang mailibing ng maayos ang kanyang ama. Sabay hamukay sila ng libingan at inilibing si Thomas. Pagkatapos nagpasalamat si Marina kay Sarah habang yakap-yakap niya ito. Si Marina saka umuwi ngunit nagpa siya na huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa pagkamatay ni Thomas. Sa halip ay tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa trabaho ni Thomas at kung mayroon itong anumang mga kaaway. Ipinaliwanag ng kanyang ina na si Thomas ay isang contract killer at maraming mga kaaway. Ipinahayag niya na maraming galit kay Thomas at may mga nagtangkang maghayganti sa kanya. Ibinahagi din ng ina ni Marina na paralisado ang sarili niyang mga paa dahil binaril siya ng isa sa mga kaaway ni Thomas. Noong sanggol pa lang si Marina, ang kanyang ina at ama ay natutulog nang biglang pinaputukan ang kanilang bahay. Natamaan ang mga paa ng ina ni Marina kaya naparalisa siya. Dahil dito ay kinasusuklaman niya si Thomas dahil ang trabaho nito bilang hitman ang naging sanhi ng kanyang pagkasugat. Nang marinig ito naintindihan na ni Marina ang trabaho ng kanyang ama at kung bakit galit ang kanyang ina. Kinabukasan tiningnan ni Marina ang cellphone ng kanyang ama. Nang may pumasok na mensahe na nagsasabi kay Thomas na kunin ang papel mula sa bote na ibinaon nila sa dalampasigan. Nang hindi nag-aksaya ng oras pumunta si Marina sa dalampasigan upang hanapin ang papel. Hinukay niya sa karaniwang lugar at nakita niya ang bote. Sa kasamaang palad ay nakasulat ito sa wikang Russian. Kaya naman hindi niya ito maintindihan, nakakita rin siya ng isang kahon ng pera na pambayad kay Thomas. Pagkalabas ng beach hiniling ni Marina kay Sarah na sumama sa kanya sa bodega ni Thomas na malapit. Sa bodega nagulat sila nang makakita sila na maraming armas na hindi alam ni Marina. Ipinakita ni Marina kay Sarah ang tala at hiniling sa kanya na isalin ito. Dahil si Sarah ay may lahing Russian, madali itong isinali ni Sarah ang tala na sinabing papatayin ni Thomas ang isang lalaking nagngangalang Oleg na may detalyadong address. Kinabukasan sumakay si Marina sa kanyang bisikleta patungo sa opisina ni Oleg. Pagdating niya doon nagpanggap siya na pamangkin ni Oleg at pinapante siya sa kwarto nito. Nang makita siya ni Oleg natarante siya kung sino siya. Ngunit mabilis na naglabas ng baril si Marina at pinaputukan ito. Si Marina na ngayon ang pumalit sa trabaho ng kanyang ama bilang hitman. Matapos matiyak na patay na ang target ay kalmado siyang lumabas ng opisina. Nang makauwi si Marina ay pinagalitan siya ng kanyang nanay dahil sa late na siya. Ngunit mabilis na pinainom ni Marina ang kanyang ina ng gamot at binigyan ng pera na nagsasabing regalo ito mula kay Thomas. Kaya hindi na nagalit ang kanyang ina ang hindi niya alam na patay na si Thomas. Kinabukasan ang misteryosong lalaki na nakilala nina Sarah at Marina noon ay bumalik sa dalampasigan. Ang lalaking ito na nagngangalang Po, nakitang nagbaon ng bote na may mensahe para kay Thomas dahil akala niya ay buhay pa si Thomas. Si Po ay ang taong laging nagbibigay ng trabaho kay Thomas at siya ay dumating sa tabing dagat halos 3 beses sa isang linggo upang mag-iwan ng mga mensahe at bote. Pagkaalis ni Po, dumating si Marina upang kunin ang bote at ang pera sa tabi nito. Sinubukan niyang isalin ang mensahe sa kanyang sarili gaya ng itinuro ni Sarah sa kanya ng ilang wikang Russian. Sa wakas ay naunawaan ni Marina ang mensahe at mabilis na naghanda para gawin ang trabaho ng kanyang ama. Makalipas ang ilang oras ay pumunta si Marina sa isang sinehan, hindi siya naruroon para manood ng sine. Ngunit upang hanapin ang kanyang target na nakaupo mismo sa kanyang harapan. Nang hindi nag-aksaya ng oras tinapos ni Marina ang kanyang target. Nang matapos ang trabaho ay mahinahon siyang lumabas ng sinehan. Bago umuwi pumunta si Marina sa warehouse ni Thomas, nandoon si Sarah naghihintay sa kanya. Tinanong ni Sarah kung saan galing si Marina dahil hindi karaniwan sa kanya ang lumabas mag-isa sa gabi. Sinabi ni Marina kay Sarah ang totoo na kinuha niya ang trabaho ng kanyang ama bilang isang assassin.
Sa halip na mabigla ay sinuportahan ni Sarah, si Marina, sinabing handa siyang tumulong kung kinakailangan. Kinabukasan ay pumunta si Marina sa dalampasigan upang kunin ang mensahe sa bote. Pagkatapos isalin ito, ay naghanda siyang gawin ang trabahong ito. Sa pagkakataong ito ay kasama na niya si Sarah. Pagdating nila sa bahay ng target sinabihan ni Marina si Sarah na maghintay sa kotse habang papasok siya sa loob. Kumatok si Marina sa pinto at ang target na babae ay binuksan ito. Akala ng babae na si Marina ang nobya ng anak niya. Biglang sinubukang barilin ni Marina siya ngunit nabigo siya. Hinabol si Marina ng anak ng babae at na-corner siya. Sa takot na iyak si Marina at humingi ng awa. Tinanong ng lalaki kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero hindi alam ni Marina dahil ipinagpatuloy niya lang ang trabaho ng kanyang ama. Nang makita ang takot ni Marina binitawan siya ngunit nagbabala sa kanya na kung babalik siya ay hindi siya magdadalawang isip na ikulong siya. Ang eksena ay lumipat kay Poe na palaging nagbibigay ng trabaho kay Thomas. Nakatanggap siya ng reklamo mula sa kanyang amo dahil buhay pa ang babaeng papatayin sana ni Marina. Sinabihan siya ng kanyang amo para malaman kung sino ang hitman dahil hindi pa nagkamali si Thomas. Kinabukasan ay nagpunta si Poe sa dalampasigan gaya ng nakagawian at naghukay ng bote na may mensahe para kay Thomas. Sa pagkakataong ito ay nanatili si Poe upang makita kung sino ang kukuha ng mensahe. Laking gulat niya nang malaman na si Marina iyon isang teenager na babae at hindi si Thomas. Nang gabing iyon binasa ni Marina ang mensahe sa bote bago simulan ang kanyang trabaho. Matapos malaman ang tungkol sa target, pumunta siya sa isang basement upang maghintay. Sa lalong madaling panahon dumating ang target at binaril siya ni Marina ng mabilis. Umalis siya bago pa siya makita ng sinuman. Ngunit habang siya ay papaalis nahuli siya ni Poe, nagalit siya at tinanong kung bakit niya kinukuha ang mga trabaho ni Thomas. Buti na lang dumating si Sarah sa tamang oras para iligtas si Marina. Nung mga oras na yon nabaril si Sarah sa braso ni Poe, pero nakaligtas at dinala sa hospital. Kinabukasan nasa bahay si Marina nang biglang si Sarah ay lumapit. Ngunit kasama niya ang isang babae na gumagapang sa kanyang mga kamay at paa. Ang babae ay isa sa mga nasasakupan ni Poe at si Poe mismo ay nandoon para hulihin si Marina. Si Poe ay nagdala din ng ilan pang mga lalaki na humantong sa isang putukan. Buti na lang si Marina ay nagmana ng husay ng kanyang ama ay nagawang patayin ang lahat ng mga tauhan ni Poe. Gayunpaman ay kinuha ng mga tauhan ni Poe ang nanay ni Marina at hiniling na sumuko ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ba talaga siya. Dahil sa galit ni Marina na sumigaw si Marina na siya ay anak ni Thomas. Nang walang pag-aalinlangan na tinutukan niya ng kanyang baril at pinaputukan si Poe. Kinaumagahan ay inilibing sila ni Marina kasama ang ina nito, ang bangkay ni Poe kasama ng kanyang mga tauhan sa likod ng kanilang bahay. Sa halip na matakot o malungkot ay mukhang masaya sila matapos talunin ang kanilang mga kaaway. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.